Iniulat na nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Madre. Sinabi ni Admiral na hindi umano kakayanin ng People's Liberation Army ang tunay na lakas ng US military at nagbanta siya na kung gagalawin ito ang BRP Sierra Madre, sigurado umunong makakatikim ang Chinese military. Binalaan si President Xi Jinping laban sa patuloy na ginagawang agresibong aksyon ng People's Liberation Army sa West Philippine Sea at hinimok niya ang Chinese President na tigilan na ang kanyang masamang ambisyon sa rehiyon. Binigyang diin ng China lang umano ang patuloy na nagsasagawa ng mga provokatibong aksyon sa South China Sea at East China Sea, at ito rin umano ang dahilan kung bakit marami itong kaaway sa rehiyon tulad ng Japan, India, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinagtibay ng tagapagsalita ng US Department of Defense ang commitment ng Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap nitong issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Colonel Martin Miner sa media na ang Pilipinas ay isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado at mayroon silang parehong commitment na manindigan laban sa mga nagdadala ng banta sa seguridad, kasaganaan at estabilidad sa Indo-Pacific region. Nang tanungin siya tungkol sa deployment ng mga American troops sa mga base sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, sinabi ni Miners na hindi sila nagbabalak na permanenteng ibase ang kanilang mga sundalo sa bansa. Ipinaliwanag niya ng EDCA ay isang cooperative agreement na nagbibigay daan para sa mga rotational activities at ang mga EDCA sites ay gagamitin para maipatupad ang mga shared interest ng dalawang bansa, kabilang ang combined training, exercises at rapid response efforts sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Miners na masyado pang maaga para talakayin ang mga numero, kakayahan o timing. Mahalagang tandaan ng pinagsamang desisyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang masusunod tungkol sa anumang paggamit ng mga EDCA site. Idinagdag niya na mga EDCA site ay maaaring gamitin upang suportahan ang isang wide range na misyon, kabilang ang magkasanib na military training, disaster relief at humanitarian effort at combined exercise. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng General ng People's Liberation Army na hindi tatagal ng 1 linggo ang Pilipinas kung sasalakayin ito ng Chinese military, at sinabi na hindi umano sapat ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines upang depensahan ang bansa. Sinabi ng General ng People's Liberation Army na si Li Zucheng na wala umanong kakayahan ang Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang buong Pilipinas at hindi umano pagpapawisan ang Chinese military kapag sinalaki nito ang nasabing bansa. Sinabi ng General na limitado lang umano ang kakayahan at lakas ng Armed Forces of the Philippines at siguradong mahihirapan ito na depensahan ang buong Pilipinas kumpara sa People's Liberation Army na mayroong mahigit sa 2 milyong active personnel. Idinagdag niya na handa umano ang People's Liberation Army na magsagawa ng pag-atake kung ipag-uutos lang ito ng kanilang Pangulo na si Xi Jinping, at hindi umano sila magdadalawang isip na gumamit ng malakas na puwersa upang mapasuko nila ang Philippine government.
Iniulat ito matapos sinabi ng Chinese Foreign Ministry sa isang regular na press briefing sa Beijing na Estados Unidos ay wala umanong karapatan na makialam sa issue o problema sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning ng US ay hindi partido sa issue ng South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema, at ito ay matapos tanungin siya tungkol sa pahayag ng US government na nagsasabing poprotektahan nito ang Pilipinas. Sinabi ni Mao ng pangako ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Pilipinas ay hindi dapat makapinsala sa soberanya at maritime interest ng China sa South China Sea, at hindi rin ito dapat suportahan ang iligal na pag-angkin ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Nauna nang sinabi ni US President Joe Biden ng pangako ng Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas ay nananatiling ironclad matapos akusahan ng Philippine government ang China ng pagsasagawa ng mapanganib at iligal na aksyon sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag si President Biden habang nakipagpulong siya sa Prime Minister ng Australia at sinabi niya ng anumang pag-atake sa mga Filipino aircraft, vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty. Ang China at Pilipinas kamakailan ay nagkaroon ng ilang high-profile na insidente sa West Philippine Sea, lalo na sa pinagtatalo ng karagatan sa paligid ng Ayungin Shoal na kung saan bahagi ng Spratly Islands at matatagpuan din sa loob ng EEZ ng Pilipinas.